Tiniyak ni Pangulong Aquino na nananatiling kontrolado ng gobyerno ang tensyon ngayon sa Zamboanga City. Ayon sa Pangulo, handang gumawa ang pamahalaan ng anumang hakbang upang maprotektahan ang pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon ng Mindanao. Narito ang report ni George Bandola. Ultimatum na itinakda ang Pangulong Benigno Aquino III sa nangyayaring sigalot dito sa Zamboanga. Mas pinapahalaga ng Pangulong Aquino ang negosasyon para matapos na ang tensyon. Dumating ang Pangulo sa Zamboanga para patunayang kontrolado ng gobyerno ang sitwasyon at kumpiyansa siyang ligtas ang malaking bahagi ng Zamboanga. Deadline. Yung deadline will be, bakit tayo mag-iiwan ng deadline? No? Pero meron tayong decision points. Pinipilit ko rin na tingnan natin lahat ng Pilipino. Baka may naliligaw. Hindi ba ako desperado na sabihin hindi na sila pwedeng maibalik sa tamang daan o sa tuntunan. No? Pero may limitasyon din yan. Pag yung dumagdag yung pangagib sa mga inosente, no? May mga linya hindi dapat tawirin. Pag tinawid nila yun, maobliga tayong pakita ang lakas ng Estado. Ano bang prime objective? Siguraduhin na walang unnecessary loss of blood. No? Yung preservation of life is the paramount mission. Siguro naman hindi papayag na nandito kung hindi contained talaga ito sitwasyon na ito. Sa pakikipag-usap ng personal ng Pangulo sa mga sundalo, malinaw ang mga pahayag nito laban sa mga ayaw pumanig sa pamahalaan. Pero meron mga ibang tao na may agenda na talagang hiwalay sa kapakanan ng nakakarami. Hindi na po bansa. At sila talagang klaro-klaro naman sa lahat kung bakit natin ito rin ang state and enemy for people. And we are sworn to protect. Sa ayaw naman ang talaga makakasig talaga yung publikasyon natin pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan. Simbolikong ipinagkaloob ng Pangulo mga dagdag na pagkain para sa mga sundalo. Ipinagkaloob din ng Pangulo ang may 3,000 SIM cards at mga gamot para sa mga ito. Kasabay ng paalala na mag-ingat ang mga sundalo. We have more people, so pasalamatan kayo lahat. Dito kayo, tinutupad nyo yung mga tupurin. Medyo talagang very significant na advantages natin dito. Hirap na mga kalaban. Pero pipilitin pa rin natin na bawat tugungan at tinanong naliligaw ay mahalaga. Pilitin natin kung tayo bumalang ng so mag-iingat kayo kung nandito kami kasama. Kinakapos sa lahat. Naniniwala ang Pangulo na may mga taong ayaw umusad ang MNLF Framework Agreement, lalo na ang mga taong nais hawakan ng ARMM. Pero hindi daw ito dahilan para i-diskaril ng MNLF ang umuusbong ng kapayapaan sa Mindanao. Pero dapat aware tayo dito. Klaro ba ang intensyon itong grupong to? Alam ba na kung anong pakay nila? Ito ba winiwido-wido nila? Pag winiwido nila, hindi maliwanag yung objectives. Yan. Sasakay tayo doon sa hindi rin. Ano mangyayari? So hindi tayo, parang dapat conscious tayo. Tiniyak ng Pangulo na iniimbisigan din ng pamahalaan si Nurmi Suarez sa ibang mga kaso, pero tinitiyak din itong pangangalagaan ng pamahalaan ng kapakanan ng bawat isang nasasangkot. Imbestigahan lahat ng mga actuations ni Ms. Suarez and others. Medyo matagal-tagal, I think from the start of the crisis, inatasan natin si Secretary of Justice Laila de Lima na tingnan kung ano actual na may preba tayo na pinagagawa nila. At para sa mga puwersang nagnanais na lumawak pa tumulong sa mga naliligaw na MNLF members, ang sabi ng Pangulo, huwag na nilang subukan. Tinitingnan natin, baka magkaroon ng sympathetic attacks, baka magkaroon ng diversionary attacks, opportunistic attacks. Dapat pagandaan to. So may reiteration na yung intel units natin should fine-tune their information to be able to pinpoint where the possibilities of attacks from all of the threat groups may happen. And if they try elsewhere, I'm confident that our forces will be ready to meet them head-on and to prevent any more untoward incidents. Sa panghuling pahayag ng Pangulo, duda ito na may direksyon o idealismo ang hakbang ni Javier Malik. Mula sa Zamboanga City, kasama sina Eddie Arellano at Julius Masayon para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.